are here in our mission trip in Mindoro and Oriental. And this is sister, one of our ka-OFW sa Hong Kong, KFBC, Colon Filipino Baptist Church. Patagal din siyang OFW. Ilang years kang nag-work doon, sister? 12 years, 2 years sa Macau. 12 years and 2 years sa Macau. So, ano yung mga pwede mong tips na sabihin sa mga ka-OFW natin na nakatagal ka ng 12 years? Yung trust lang po sa amo. Ayan. Saka yung trabaho natin, ayusin natin. Yun lang po. Antayin daw natin sila, sina Gina. Thank you po. Ayan. Be with us. To be continued dyan, di pa tapos. Ayan. So, ano po yung sa mga bago po? Ano po ba yung mga struggle na maaari nilang ma-encounter? Katulad nyo nung bago kayo, ano po ba yung mga na-encounter nyo? Mga na-encounter ko nung una, lalo na hindi ako marunong magsalita ng yun, Chinese. sinasabi ko na nga po, minsan dapat communication. Diba? So, dapat maging alerto kayo kung ano yung sinasabi ng amo, maging sensitive kayo sa sinasabi. Tapos, tignan nyo lang kung ano yung ibig nila sabihin. Kunyari, yung hindi mo maintindihan, yung mga sign language. Pag hindi nyo naintindihan, huwag kayong mag-yes. Always say, sorry ma'am, can you repeat it? Okay. Even, paulit-ulit po nilang paulit-ulit yung tinatanong na sorry. Huwag kayong mag-yes nang hindi nyo alam. Dahil ninenervyos sila. Dahil lalo kayong mapapahamak doon. Oo nga, kaya lang minsan pag ninenervyos sila, lalo na, diba? mas maganda pa yung sabihin mong, ma'am, I cannot understand. Can you try to help me? Mas gusto nila yun. So better be honest. Oo, yun, honest ka. At saka dapat, medyo smarty sila, naintindihan nila kung ano yung ibig sabihin. Tama. Pag hindi nila naintindihan, never nang sasabihin nila, yes ma'am, para hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Lalong magagalit. Okay, sample nga ng sign language halimbawa. Sample ng sign language. Kunyari, sa Hong Kong kasi marami. Yung first time ko, sabi ng amo ko, alright, can you please get the bus? Anong bus? Bus? Ang bigat-bigat bus, ng sabi bus? niya. What is bus? Sabi ko, nakita ko siya may dala siyang flower. Hindi ko alam kung ano yung bus. Ngayon ko lang na-get yun Siguro, sabi ko, may dala siyang flower. Siguro, ang ibig sabihin ng bus? Base. So, yung bus pala, British accent. Bus? British yun. British accent. So, nung sabi ko, okay, wait ma'am. Then, kasi nahanap ko kung nasaan yung mga base. Ma'am, this one? No, the other one. So, alam mong base na yun. Yung pala base. So, kasi diba? sinabi mong bus, ang bigat mo na. Kaso, nakita ko, may dala siyang flower. Yeah, so, yan na rin, naintindihan nyo na yan sa mga sige. So, common sense. Common sense minsan. Pag nakita nyo, pag alam yung bus, hindi naman bus yun. Kasi syempre, may flower, di ba? Ngayon ko lang na-get yung anong yan. Ano pa ang halimbawa sample? Tawa, may natutunan din ako sa'yo. Ano pa sample? Ano pa ba yun? Meron naman, yung amo kong isa, sabi niya, nasa kusina ako, nagluluto ako. Tapos sabi niya, alright, go and take a walk. Take a walk, okay. Take a walk. Bakit niya ako pag-take a walk, nagluluto ako, di ba? Spirit niya, sabi niya, go and take a walk. Ko nung nag-get din yun. Okay, numalis ako. Umupo ako sa kwarto. Tapos may sumigaw, alright, yes ma'am, where is, I told you, get the walk. Hindi ko alam, what is walk? Yung pala, yung kawali po, yung malaki. Ayan, sa Chinese po kasi walk yun, yung malaking lutuan nila. Di ba katulad nung napapanood natin sa TV na walk with yan, yung Singaporean to. Kaya yung walk, yun yung kawali. Kaya dapat minsan medyo may mga alam kayo. Ngayon ko rin nag-get yun. Ang daming mga joke sa mga pero hindi ko pa nakuha yung mga joke na gano'n. Totoo yun. Totoo yung nangyari yun. Kaya nga, sa'yo pa. Sige, baka may isa pang, baka meron pa. Wala na ako maintindihan. Kwentong barbero. Next isipin ko muna. Okay. So ano naman, halimbawa, sa finances, kasi mga OFW nagkakaproblema sa finance. So ano po naman yung mga... Pagdating sa finances po, honest ako sa amo ko. Pero nung una, maraming pagsubok yan. Ang daming pera na iniiwas sa mga ilalim. Talagang lang sila, siguro nanunubok sila ng table, tapos sa mga damit nila, maraming pera. Tapos ayoko pang hawakan yan, kasi baka tumawag ng pulis, ganun. Pero every time na nakakakita ako ng pera, ayun. Tinatabi ko po, naglalagay ako ng note kung anong araw, anong oras ko nakita yung pera. Tapos ipapile ko yan. Haba sa palengke? Hindi ako namamalengke, yung popo ko yung kasi minsan sa palengke, di ba, yung mga market money, nagiging problema din yun. Hindi ako namamalengke, yun lang. Kaya minsan doon sila yung iba kasi alam na parang kasi yung ina-overprice nila yung di ba, lalo na yung sa resibo. Ay, hindi ko po ginawa yun. Never. Lagi ko kasama si Popo nung pag namamalengke. Taga-bit-bit lang ako. Ganoon. Yan. So how about Sunday? Paano naman yung holiday pag Sunday? Ayun, pag alam niya ako, sinabi ko na, ma'am, basta bigyan niyo ako ng holiday Sunday dahil gusto kong mag-worship sa Panginoon. Yan, pag Sunday na. Alam nila na talagang
church ang kailangan pupuntahan na Sunday. Oo. So, ibig sabihin, pag Sunday, talagang mula nung simula, paano ka nakaano sa church? Sino, may nag-invite ba sa'yo? Yung auntie ko, si Auntie Edna. Oh, okay. Siya yung nagdala sa akin sa KIV. Ay, nakakatuwa na yung mga sharing mo. Talagang natuwa ako sa bus at saka sa walk. Pagdating ko, church kagad ang pinuntahan namin. Hindi ako naglakwatsa, hindi ako kung saan pumunta. Eh si ano, bakit ngayon di ba naka 12 years ka? So nag-for good ka. Oo. Dahil anong dahilan ng pag-for good mo? Pinalit ko yung kapatid ko kasi kailangan niya rin makapagtrabaho. Wow. Eh ba't hindi ka na Ako lang yung naghanap ng nag-sacrifice. iba? Naghanap ka na lang ng iba, hindi rin naman. Hindi rin, para makasama ko na rin yung mga bata to solve the family problem. So may reason talaga kung bakit ka nag-for good. Ayan. So ano naman about your spiritual life? Kasi di ba pag Sunday, ginugugol mo na sa church, hindi katulad ng iba nagpa-part-time or whatever. So ano mo na may share mo sa mga OFW natin? Yung part-time ko, kapatid din ng mga amo ko, ordinary day yun. Wag lang yung Sunday ko. Marami sa mga OFW natin, ano yung pwede mong i-share sa kanila about your spiritual growth naman? Kasi po faithful po siya sa church, matagal po nating naging sa Colon Filipino Baptist Church. Nasa churches po kayo, mag-undergo kayo ng mga training. Yan. Para lalo na maghamit din kayo sa ministry. So anong training po yung nakuha niyo? So, natapos ko ang spiritual journey po ng KFDC. Ano po ba yung KFDC? So, Colon Filipino Baptist Church po, sa Colon po. So ngayon po, saan po makikita yun ngayon? Sa may Hongham. Hongham na ngayon. Basta ang naging mga mentor ko na pastor nung time na dumating ako, si Pastor Kalika, Pastor Tim Lardizabal, tapos si Pastor Mulato. Okay. So ano po yung pwede nyo i-share sa spiritual growth ninyo sa malaki yung spiritual growth mo dahil lagi kang nag-undergo ka sa mga training, talagang lalago po tayo spiritual. Kaya wag po kayong matakot na mag-undergo. Wag po kayong matakot na mag-undergo sa mga training dahil talagang lalago kayo. Gagamitin kayo ng Panginoon. In His perfect time. Ito po ang titok kayo sa step team. For 12 years, first time ko pong nakasama sa STEP. Ngayon po nakasama siya ngayon dito sa Pilipinas, sa Mindoro. At bakit ka naman nag-join sa ministry ng mission, church mission? Ganito po yun. Dahil po hindi ko pa alam ang ministry ng STEP team. Parang nakalimutan ko na, di ba? Mahilig po akong gumala, kasama ko yung mga kaibigan ko. Gala ako ng gala kahit saan. Saan po kayo dito? Sa Tarlac po ako. Imagine, from Tarlac, nagbiyahe siya papuntang Mindoro para lang Ngayon, one time po sa kakagala ko, nagtanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit parang may sense ba itong ginagawa ko? Bakit gala ako ng gala? Ano ba yung pinaparating mo sa akin dito? Sabi ko, parang gusto ko lang maglibang, parang enjoy ko lang. Sabi, enjoy life, sabi nga. Pero hindi ko na alam tong ministry na to. Totally nakalimutan ko na. Tapos, paano? Tapos nung pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko, pagdating ko na nakita ko po yung mother na bedridden. Okay. And then sabi ko, ito ba yung plano mo, Panginoon? Na i-share ko ang gospel sa kanya, kaya pala ako gala ng gala dahil darating pala yung panahon na gagamitin niya ako through evangelism. Yes. So yung time na yun, nung na-witnessan ko po yung mother ng kaibigan ko, tumanggap siya, parang pinakita ng Panginoon na goye na, start your ministry again. Amen. Kaya eto, nandito po ako ngayon. Ayan. Is it matter the age? Diba? Age doesn't matter. Kasi nga, katulad namin, mga seniors kami, pero go. Alam nyo, hindi madaling mag-mission dahil sa biyahe pa lang. Dapat marunong ka, maging cowboy ka, adjustable ka for everything, diba? So ito, Kaya katulad sa inyo yan. po, More energy, more power. para sa Panginoon. Ang Panginoon lang po ang ating forever partner. Huwag na kayo maghanap ng partner, Yun pala. Pwede rin may partner, pero isama nyo, be the center ang Panginoon sa pag-partnership nyo naman, di ba? Para sa mga may partner, tagang blessed single ever. Ever since? Since na galing ako ng Hong Kong. Wow! 31 years separated. So, ang partner ko na lang ang Panginoon. Amen. Yan. Thank you for sharing. Welcome po. Ano po yung pinakahuling pwede nyong paano sa ating mga OFW? Sa ating mga OFW, isa lang po pwede yung kapitan kundi ang Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Po. Wala na iba. So, dadalaw po ulit siya sa Macau at Hong Kong. Abangan ninyo, baka ma-interview natin siya ulit dito. Thank you po. Ayan po, pasalamat ko po sa inyo. Marami salamat po panonood ninyo. At sana po ay may natutunan po kayo sa sharing ni Sister Au. Siya po ay tiga Tarlac at dati po siyang member sa church
sa Hong Kong at matagal din po siyang OFW sa Hong Kong na nag-for good na. Kaya ganito na lang po. Always remember, be happy, be healthy, keep safe, and keep trusting the Lord. Bye-bye! And reminder po natin, katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung Joshua 1:9, favorite verse ko po yun ang sinasabi ko. Madaling matandaan, Joshua 1:9, don't be afraid, be of good courage, for God is with you wherever you go. So kahit nasaan kayo, ang Panginoon ay naroon na nag-iingat sa inyo, at lalong-lalo po sa mga OFW natin, kahit nasaan kayo, iingatan kayo ng Panginoon. Basta mag-trust lang po kayo sa Kanya. Joshua 1:9, don't be afraid, be of good courage, for God is with you wherever you go. Bye!